Welcome back to my channel. So, I'm Diana. Hi po sa mga nakikinig at bago lang po sa channel ko na ito. So, bago ko po ginawa tong um, vlog na ito is talagang pinag-isipan kong maigi kung paano ko ma-share yung aking journey regarding sa pagkakaroon ko ng PCOS at lately naging endometriosis siya. So, ngayon, brief info, dati po kasi yung content ng vlog ko is about sa mga rides namin with our friends and then sa pamamasyal namin ng husband ko. Ayun yung dati kong ginagawa sa vlog na to. So, ngayon gusto ko talaga maka-inspire ako ng mga kababaihan na nais na magbuntis naturally. So, kahit meron po kayong pinagdadaanan sa inyong health issues regarding sa pagkakaroon ng PCOS and endometriosis, wag po tayo mawawala ng pag-asa kasi talagang may miracle na ginagawa ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. At yun na nga, magbibigay ako ng ilang tips kung paano kami nakabuo and pregnant naturally without the medications na ininom or pinagawa. Basta nagulat na lang talaga kami na bigla siyang dumating sa buhay namin mag-asawa. Pero syempre, merong mga pinagdadaanan una. So, we're 8 years ng kasal. So, talagang mahirap para sa amin na nung una na i-accept na hindi kami magkaka-baby. Kasi nga yung effect ng pagkakaroon ng endometrial cyst ay infertility. So, mahirap. Pero ang sabi namin, nag-usap kami through our conversation mag-asawa, na patuloy lang namin mahalin yung isa't isa. Kasi yun yung magiging foundation namin na maging buo yung marriage namin habang wala pa kaming baby. At naniniwala kami by faith darating iyon. Kaya yun nga, nais kong i-share sa inyo to na ang unang ginawa namin, syempre 2 years na kami noong kasal at wala pa din talaga, nagpa-check up na kami. So doon ko nalaman na may PCOS ako. Pero hindi ko masyadong in-stress yung sarili ko sa pagkakaroon ko ng ganun. Nagtuloy lang kami sa pagtatrabaho at nang pasyal-pasyal kapag may time kami, enjoy lang namin. Pero yun nga, sinusunod ko yung sinabi na sa akin na mag-vitamins ako and continuous yung healthy foods, yun lang naman. Pero dahil sa hindi ko pagpunta sa aking OB noon, na hindi na nasundan ng check-up, pagbalik ko doon is yung complaint ko is yung sobrang sakit na ng every time na magpi-period ako ay sobrang sakit. Ang hirap nun kasi dysmenorrhea yung tawag natin doon, diba? Sobrang sakit. Hindi ko na matiis kasi namimilipit ako as in. Tapos nalaman ko pagdating ko sa OB, sa ultrasound niya, na yun meron akong endometrial cyst. Tapos lumaki na siya. So, mismo sa ovary ko, dun siya, nagbilog-bilog siya doon. So, 8 cm, malaki yun. Nire-require doon na pwedeng operahan siya kung gusto mo, tatanggalin yun. Medyo bata pa ako that time. Sabi namin sa doctors kung may ibang paraan. Yun nga yung offer sa akin, yung true injectable, susubukang lumiit. Pero ang yung effect nun is hindi ako re-reglahin. Hindi nga ako na-regla kasi yung depo, ang effect nun, pagka-inject sa'yo, hindi ka re-reglahin. Ang purpose nun, liit yung cyst mo. So, parang 6 months kong ginawa yun. Every month nagpapa-injection ako. Hindi ako nire-regla ng buong 6 months para ako menopause. Tapos yun nga, ito na naman, na busy-busy sa work, hindi na naman ako bumabalik sa OB, parang may mahigit 1 taon. Parang hinayaan ko lang siya bumalik yung regla ko. Bumalik na nga. Tapos yun na naman, sumakit na naman siya. Kaya, after a year, pagbalik ko sa OB ko, sabi niya, hindi mo kasi pinalo up. Kaya napaka-importante talaga yung unang-unang ilagay natin sa isip natin is yung magpa-follow up, check up tayo sa ating mga OB para po sa treatment na nais natin. Yun yung isa sa naging aral sa akin. Kaya yun, yung pagbalik namin, ginawa na ni Doc na
one injection every month, good for 3 months. So, tinignan namin kung liliit siya, may progress. So, sinunod ko yun. Alam niyo ba, lumiit siya. So, from 8, naging 5 siya. Tapos yun, after 3 months, yun nga, ginawa ulit namin yun, nagpa-inject ako. Tapos, lumiliit siya ng 4 and 3 cm. Eh di, hindi rin ako nare-regla. Parang menopause ka nga. So, hindi ako nagpa-stress masyado doon kasi yun na yung purpose ko is talagang magamot yun dahil masakit nga tuwing nare-regla ako. Namimilipit ako sa sakit. Halos di na ako makapasok. So, yung work ko kasi is nagki-caregiver ako. So, may mga time na night shifts ako and then morning shifts. Mahirap yung scheduling. So, isa yun sa mga nakakapagpa-stress din sa akin. Ang ginawa namin ng husband ko is yung manatili lang buo yung relationship namin kasi ang turo sa akin ng aking biyanan, continuous to pray lang na walang imposible kay Lord na pwedeng dumating sa atin yung biyaya na nagmumula sa Kanya. At nagulat na lang kami, ganito, last year, February, yun nga, nagpo-private nurse pa rin ako, duty. Ang nangyari is, sabi ng OB ko, balik ka. Hindi ako nakabalik kasi nga, diba, nag-lockdown. So, ang bumalik is yung regla ko. So, hindi muna ako nagtrabaho, nag-decide kami na ma-stop muna ako, nandito lang ako sa bahay. And then, yun nga, masaya na nasa bahay lang, pero nakakalungkot kasi lockdown, di ka naman makalabas, di ka makapamasyal. So, yun lang ang ginawa namin, yung panay kain lang ng vegetable, enjoy yung life together with the family, nasa bahay lang lagi. And then, nag-open lang ako ng little business ko, yung beauty shops, magtitinda ako ng mga beauty products. So, yun lang, di masyadong nakakapagod. Araw-araw nandito lang sa bahay. Nagulat ako pagka March, April, May, June. Yung 4 months na yan is nagka-period ako na hindi masakit. Hindi siya masakit, kaya hindi naman ako din nag-complain na okay, balik sa OB. Hinayaan ko lang muna siya. So, pagka July, anniversary namin mag-asawa, July 8. I have a period that time, July 8. Hindi rin naman masakit, pero nagulat ako, malakas yung menstrual flow ko that time. Tapos, nagdumi din ako, na parang feeling ko, may nilalabas akong na madami, buo-buo. Sabi ko, ano ba ito? Kasi nga, ang huling check-up sa akin, medyo kumalat nga daw. Lumiit siya, pero kumalat. Pati yung intestine ko, parang nagkaroon ng cyst. Kaya medyo nalungkot ako nun. Pero hindi ako nakapag-follow up kasi. Nagulat ako, pagka last day of period ko ng July 8, tataka ako pagkakatapusan, is hindi pa rin ako nire-regla, pero nakakaramdam ako ng pananakit ng puson. Sabi ng aking sister-in-law, ate, kailangan mo nang mag-PT. Sabi ko, huwag na, masasayang lang yung PT. Parang ganun yung biniro ko siya. Pero sabi ko, hindi ko talaga akalain na yun nga, binilihan niya ako, 2 pong PT. Kaya sabi niya, sige na ate, try mo na. Sabi ko, wag na, kasi dati nagaganyan din ako, wala naman, yung parang ganun, dinedegma ko. Pero sige, 2 yung binili niya that time, nag-take ako ng gabi. So, nag-take nga kami, umabot na August na, nung nag-take ako ng pregnancy test. Bali, pagka July, anniversary namin, so yun nga. Tapos, ang layo nag-agwat, August 24, ilang weeks na yung lumipas. Nagulat ako, gabi yun. Gusto na kasi nila itry ko. Pag-try ko yun, sa CR, check ko. Pagkalapag ko, hinayaan ko, hey, sabi ko, baka nasayang lang naman. Pagkatingin ko, positive. So, yun, laking shock ko talaga.
Sabi ko, Lord, totoo ba to? Sabi ko, di ako nakapagsalita, basta tumutulo lang yung luha ko that time na sabi ko, Lord, totoo ba to? Ganyan, mga ilang minutes muna bago ako lumabas. Paglabas ko, dumiretso ako sa biyanin ko. And then yun, sinabi ko sa kanya, kasi nag-iyakan kami, kasi nga, nag-thank you Lord na kami, parang kinlaim namin na yun na yung prayers na matagal na namin inaantay. Hanggang sa yun, sinabi ko sa husband ko, hindi rin siya makapaniwala na positive. So ako, hindi na ako nakatulog nung gabi na yun. Kaya pagka umaga, inulit ko agad, positive pa rin. Meron nga akong ginawang TikTok video about doon. So, i-share ko rin yun dito. Sobrang amazing ng ginawa ni Lord sa buhay namin. So, hindi man ako nakatulog that time. Dumiretso agad kami sa OB kinabukasan. Pina-check ko. Mas lalo akong naluha nung dun sa ultrasound na sinabi na may bata sa matres. Ano na siya, 7 weeks gestation. 7 weeks na siya. Tapos nanginig ako noon, parang kinabahan ako. Meron siyang heartbeat. Nung sinabi yung heartbeat yun, parang wow, napaiyak ako lalo. So sabi sa akin nung nag-ultrasound, "Oy, don't cry. Huwag ka umiyak. Baka sabihin nila kung anong ginawa namin." So sobrang tuwa ko lang na hindi ko akalain na yung mga nasabi sa amin before nung nagpapacheck up kami sa iba't ibang hospital na ang sabi nga medyo mahirap na nga daw magbuntis, may mga paraan, pero yun nga mahal na gagastos ka din ng milyon kung talagang ipupush mo yun. At that time, di ba mahirap, hindi naman ganun kalakihan yung salary namin. So, nag-decide kami na maging okay lang din na wala pa kaming baby, pero hindi kami nawawala ng pag-asa na in God's time, ibibigay niya yun sa amin. Kaya yun, itong vlog na ito is kaya ako ginawa siya, pinag-isipan ko maigi, is to inspire yung mga ibang kababaihan na kung may pinagdadaanan kayo regarding sa gusto nyo magbuntis, tapos may mga nakita yung doktor, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi ituloy nyo lang yung check-up nyo at kayong dalawa, mag-cooperate kayo. Kung pinatest din yung husband mo, mag-cooperate din siya para mas masolve nyo yung pinaka-problem. Pero huwag nyo i-stress yung sarili nyo about sa treatments and ganun. Kasi lalong nakaka-stress yun eh. Ang dapat lang maging chill lang tayo. Unang-una is yung prayer natin kay Lord na darating yung time na ipagkakaloob niya sa atin yung nais ng desire ng puso natin na magkaroon tayong baby. Pangalawa, yung mag-follow up tayo sa check-up sa OB natin. Pumili tayo ng treatment plan na the best para sa atin. And pangatlo, wag po tayo ma-stress. Enjoy lang natin yung life natin. Kung may naririnig tayo sa ibang tao na kasi wala pa tayong mga baby, deadmahin nyo lang yun. Mag-enjoy lang kayo. Tulad namin, in-enjoy lang din namin yung buhay namin sa loob ng 8 taon. Mahilig kami mag-ride, which is nakakatakot yung gawin. Pero dahil love ko siya, sinuportahan ko siya sa pamamasyal namin kung saan kami nagpupunta. May time na nag-slide pa yung motor namin. Yun, nagkakaroon kami sugat-sugat. Kaya, sabi ko, basta kasama ko siya. Sabi ko, yung makakapagpasaya sa amin. Basta laging may prayer lang. Kahit saan tayo pumunta, hindi tayo pababayaan ng Lord. Ang pag-iingat niya, ibibigay niya sa atin. Yun yung pinaka-number 1. Kaya itong vlog na ito, gusto ko lang sabihin sa inyo na talagang binibigay yun ng Lord sa buhay ng bawat isa. Yung mga trials, patuloy lang talagang maging matatag. Yun, nagulat na lang ako. Nung bumalik nga, diba yung period ko, nang tuloy-tuloy, tapos nagbuntis ako bigla. Wala naman kaming ginawang ibang treatment, kundi yung sumunod lang ako sa OB ko nitong lately. Tapos nung nag-COVID nga, hindi na kami nakalabas. So yun lang, napahinga yung katawan. Napahinga kami parehas. Tapos yun, instant miracle baby mula kay Lord, pinagkaloob na sa amin.
Kaya I hope na sa mga nakikinig sa akin ngayon, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Go lang tayo sa mga pagpapasaya sa atin kasi isang araw darating ang pagpapala. Ayun nga pala, ako ay 36 weeks pregnant na ngayon at talagang sobrang happy namin kasi parang 2 to 3 weeks na lang pwede na akong manganak. Siyempre gusto natin yung maging full term at ma-normal delivery ko siya at sobrang excited kami. Watch nyo po yung TikTok videos ko, and follow po nyo ako sa TikTok, and then subscribe po kayo sa aking channels for more updates po. Sisimplihan ko lang po muna kasi bago lang po ako sa paggaganito ng life experience ko. Basta gusto ko lang may ma-inspire din ako mga kababaihan na talagang huwag tayo mawawala ng pag-asa. Thank you sa inyong lahat, and I wish na lahat po tayo mabless ni Lord na magkaroon ng baby in the future. Ako gusto ko pa eh. And I hope na maging maayos ang delivery namin ng baby. Hope na this coming April, first week, makikita na namin yung baby namin. And then, i-update ko din po kayo kung may mga katanungan po kayo. You can message me on my Facebook account, Diana Joy Baniked, or here po sa YouTube channel ko. Comment your questions, and thank you sa pakikinig. Sa susunod po ulit.